Okay, live. Live, yeah. Para matapos agad, yeah. Konti lang naman to, guys. 45 ulit. 45 items. $45 items ulit, guys. Guys, share nyo, share. Share. Hello, Tol, Shakira. Good evening, guys. Kay R, kay Charm. Good evening, guys, sa inyo. Wait lang natin yung iba, guys, bago ako mag-start para hindi naman sila malate. Okay, para hindi sila malate. Hello, Jelly. Hello, Shakira. Hello, guys. Good evening, guys. Good evening, or good evening, guys. Guys, wait lang ha. Wait lang natin yung iba bago tayo mag-start. Dami nyo agad, 500 agad. Start na ba? Hilatin, kay Hunter, kay HGZ. Sup, Joke, Will, Sup, Tol. Kay nag-share. Thank you, Marjorie. Okay, number 1 na tayo. Okay, number 1. Anong sagot nyo sa number 1, guys? Comment nyo nga yung sagot nyo sa number 1. Number 1, anong sagot nyo sa number 1? Anong sagot nyo? Anong sagot nyo, guys, sa number 1? Letter C. Let's check, guys, kung letter C nga. Ito kasi, guys, uunahin muna natin yung parenthesis. Okay, ito na siya, simplified version ng parenthesis. Hello, engineer! Ito muna, guys, okay? Division muna bago multiplication. Okay, division muna. Kasi nga, pag PEMDAS, GEMDAS, or BODMAS, from left to right tayo. Kaya magdi-divide muna tayo. 3780 divided by 27 is 140 multiplied by 5 minus 90. Okay? 140 times 5 is 700 minus 90. Tama ang mga sumagot ng 610. Okay, tama yung sumagot ng mga 610. So, letter C. Galing naman agad. Galing nyo naman agad. Number 2 tayo, guys. Number 2. The average of 35 numbers is 44. Okay? Ito yung average. If 5 numbers totaling 220 are removed, what is the new average? Ano yung sagot, guys? Anong sagot natin? Anong sagot, guys? Pag ganyan, sabi natin, kukunin muna natin total, di ba? Ang total natin is yung number of items multiplied by their average. Okay, multiplied by their average muna para makuha natin yung total. Okay, number of items, ilan? 35 silang lahat. Multiplied by 44 para makuha natin yung total. Okay? Ngayon, i-multiply natin yan. So, 35 times 44 is ilan, guys? 35 times 44 is 1,540. Okay, 35 times 44 is ilan? 1,540? Tama. Tapos, yung 1,540 is total siya ng 35 items. Okay? 5 numbers totaling 220 daw are removed. Okay? 5 numbers, so 5 numbers, tatanggalin natin dito yung 5 numbers. Bakit minus? Kasi nga, remove. Pag remove, guys, it is minus. Okay? Remember ha? Pag remove, minus tayo. Tapos, dito rin sa total, magbabawas tayo ng 220. Kasi yung 220 is equivalent ng 5 numbers na tatanggalin natin. Okay? So, 30 minus 5 is 30 na lang yan. Tapos, 1,540 minus 220 is 1,320. Ngayon, magdi-divide lang tayo dito, guys. Okay? This one, divided by this one para makuha natin yung average. Okay? 1,320. 1,320 divided by 30 para makuha natin yung average na 44. Galing naman, guys. Sino nakakuha? Good job, guys. Sa mga nakakuha ng 44. Good job. Galing nyo, guys, ha? Okay. Take note, guys, ha? Remove. Kaya minus natin. Pag remove, minus. Okay, minus, tapos minus. Yung 5 numbers tinanggal, kaya magtatanggal tayo ng 5 numbers sa 35. Magiging 30 lang. Tapos yung total ng 5 numbers is 220. Minus lang din yan. Ito. Tapos, divide. Okay, if may remove, why same pa rin yung average? Kasi nga guys, pansin nyo,
pag yung 5, minultiply natin sa 44, makukuha rin natin itong 220. Okay? Same lang naman yung tinanggal, guys. 5 numbers, yung average ng 5 numbers is 44 pa rin. Kaya makukuha natin yung total na 220. Okay, number 3 tayo. Anong sagot sa number 3? Number 3, guys. Pag area ng triangle, it is 1/2 base multiplied by height. Anong sagot? 1/2 base times height tayo dito. Okay, letter C agad. Ang dami namang letter C yung sagot. Tama ba kayo? Okay. Dito, guys, pwede itong maging base, pwede rin siya maging height. Eto, pwede maging height, pwede rin siya maging base. Depende na lang sa inyo yan, guys. So, 1/2 multiplied by 20 multiplied by 21. Okay? Dito, guys, pwede nyo nang kalahatiin agad yung 20 para hindi na kayo mahirapan. Okay? Kakalahatiin na natin yung 20, magiging 10 na lang siya. 10 multiplied by 21, final answer natin is 210. Okay, 210 ang magiging sagot natin. Okay, kailangan nyo lang kalahatiin na if pwede magkalahati para hindi na kayo mahirapan, guys. Kalahatiin nyo na agad yung isa. Hindi pwedeng kalahatiin yung dalawa, guys, ha? Pili ka lang ng isang kakalahatiin mo dito. Okay? So, number 4 tayo, guys. Sa number 4, medyo mahirap to, ha? Anong sagot nyo dito sa number 4? Okay. Ito lang ino-note natin. Pag standard deck, meron tayong 52 cards. Okay? Pag standard deck, meron tayong 52 cards palagi. Tapos, yung king naman, meron tayong 4 na king. Okay, 4 yung king natin. 4 yung king natin, guys. Hindi plus, Kyle, multiply, Kyle. Probability, Kyle. Multiply, Kyle. Multiply. Okay, eto ha. Sa card, meron tayong king na 4. Tapos, sa standard deck, meron tayong 52 cards. Sabi dito, 2 cards are drawn without replacement. What is the probability that both are kings? Okay? Gagawin natin yung unang draw mo, ito yung probability mo. 4 sa 52 na cards. Okay, let's say nakakuha ka ulit ng isa pang king. Yung 4, syempre tatanggalin mo na yung nakuha mong king, di ba? Magiging 3 na lang yan. Tapos yung 52 na cards, mababawasan din ng isa, magiging 51 na lang yan. Okay? Syempre kasi, ito, without replacement. Kaya pag nakuha mo na, hindi mo na ibabalik. Nakuha mo na yung king dito, kaya nabawasan ng isa. Syempre, mababawasan din ng isa, yung total natin dito. Okay, dito guys, para hindi kayo mahirapan, pwede na tayo mag-reduce agad dito. Okay, re-reduce na lang natin yan. Okay, magre-reduce na lang tayo guys. Yung 4 over 52 is the same as 1 over 13. Okay? Multiplied by 3 over 51 is 1 over 17. So, ito times mo na lang yan, guys. Okay, multiply na lang, guys. So, 1 times 1 is 1. Tapos, 13 times 17 is 20, 221. 1 over 221. Okay, 1 over 221 na magiging sagot natin dito. Saan nagat yung 17? Guys, nilowest term lang natin to, guys. Nilowest term lang natin para hindi na masyadong malaki yung sagot. Ito siya, tapos ito siya in lowest term. Okay, saan ang galing ang 4, diba? Sa card, meron tayong 4 na kings. Okay, 4 kings. Sa card, may 4 tayo na kings. Tapos, yung unang bunot mo, nakuha mo yung king, diba? Hindi mo na siya ibabalik kasi wala kang replacement. Magiging 3 na lang siya. Okay, magiging 3 na lang. Tapos yung 52 card, syempre matatanggal yung isa mong kinuhang card, di ba? So magiging 51. Take note guys, pag standard deck tayo, ito yung given na card palagi. Okay, 52 cards palagi yan. May 52 cards palagi. Okay? Ganun na kadali. Guys, i-share nyo yung live. Tapos send kay heart me guys. Sige na guys, i-share nyo yung live. Maaga ako masyado guys. Tulog pa yung mga tinuturuan ko guys. Tulog pa ba kayo guys? Nung oras na, huwag kayo matulog guys. Okay, number 3 tayo. Anong sagot? Thank you kay Rico, kay R, kay Star nag-share. Thank you guys. Kay Miss Jen nag-share. Thank you guys. Eto na guys, number 5. Probability na yun tol eh. Anong sagot? Good evening Rico. Good evening tol. Kay Joanne Shop nag-share. Thank you. Okay, anong sagot? Anong sagot? Paano naging 4? Kasi nga sa card, meron tayong 4 na kings.
B, anong pattern nyo guys? Ito yung pattern kasi dito. Yung pattern na nakita ko ha, baka iba kasi pattern niya eh. Ito kasi yung pattern ko guys. Ito yung pattern ko. Ang pattern ko dito is times 3 plus 1. Kasi nga 3 times 4 pala, sorry, times 4 plus 1. Sorry. Yung pattern ko dito is times 4 plus 1. Kasi nga 3 times 4 plus 1, makukuha natin yung 13. Tapos 13 times 4 plus 1, makukuha natin yung 53. Tapos next, same pattern, makukuha natin 213. Tapos next natin dito, ito times 4 plus 1 nyo pa din. Okay? Times 4, 52, 852, 853. So, final answer is 853, guys. Okay, sagot natin, 853. Thank you kay Pau Pau, kay Beppo, kay Jumps, nag-follow, kay Why Not, nag-follow din. Thank you guys sa mga nagpa-follow. Okay, circumference ha. Dito guys, tignan nyo yung given, okay? Tignan nyo yung given. Yung given natin is radius. Okay, pag given yung radius, ang formula natin sa circumference is 2 multiplied by pi multiplied by r. Okay? Okay? Guys, yung pi either 22/7 or 3.14. Depende sa given sa tanong. Okay? Depende sa given sa tanong. Okay, pag radius yung binigay, it is 2 pi r. Pag diameter naman, pi diameter. Okay? Depende lang sa inyo. Saan ang galing ang 4? Saan ang 4? Saan ang 4, guys? Okay, eto na guys. Eto yung pi natin, ay yung radius natin. So, ang gagawin natin is 2 multiplied by 22/7 multiplied by 17.5. Okay? Ang gagawin nyo dito, imumultiply nyo yung 2 sa radius natin. Okay, maging ganito. 22/7 multiplied by 35. Okay, kasi 17 times 5, ay 17.5 times 2 is 35, di ba? Dun yun. Etong 2 dito, imumultiply mo siya dito. Okay? Ngayon, ang gagawin natin is, magdi-divide na tayo. 35 divided by 7 is 5. 7 divided by 7 is 1. Natira, 22 times 5, final answer natin is 110. Okay? Take note guys, ni-reduce ko lang ito gamit ito. Para maliit na lang yung sagot. Hindi na 22 times 35 divided by 7. Pero pag trip mo naman, pwede naman din. 22 times 35 is 770 divided by 7, 110 pa din. Pag di mo alam mag-reduce, i-diretso mo lang dun. Okay, diretso mo lang dun. Okay, number 7 tayo guys. Number 7. Oh guys, may Fibonacci tayo mamaya. Asan na yung Fibonacci ko? Lo! Asan na yung Fibonacci ko? Mamaya guys, makikita nyo yung Fibonacci. May Fibonacci tayo mamaya. Okay, number 7 tayo guys. The ratio of A to B is 13:19. Okay, ratio daw ng A is to B is 13:19. If their difference is 42, what is A? Ano yung A natin? Take note tayo, lilista ko muna. A is 13, B is 19. Okay, their difference. Difference is minus. Anong gagawin nyo? Anong gagawin nyo pag difference nila? Anong gagawin pag difference? Minus, di ba? Ima-minus nyo lang to dito. 19 minus 13 is equal to 6, di ba? Di ba? Tapos, yung 42 na to, i-divide mo siya by 6. 42 divided by 6, it would be equal to 7. Okay? Yung 7 na yan, ang imumultiply natin sa value ng hinahanap, which is A. Okay, ano ba yung value ni A? Di ba 13? So, 7 times 13, it would become 91. Okay, final answer natin is 91. Okay, 91 ang final answer. Bakit tayo nag-minus? Kasi nga, difference. Okay? Nag-minus tayo kasi nga difference, tol. Difference is minus, ha? Pag sum, edi pag-plusin mo yung dalawa. Number 8, guys. Number 8. A number increases by 50%. Yung number daw natin, tumaas siya ng 50%. Tapos, yung number din natin is bumaba siya ng 20%.
What is the percent change? Thank you, Sean. Good evening din, tol. Bakit nag-divide ka po? Okay, good question. Nag-divide tayo kasi nga para makuha natin yung parts per ratio. Kasi ang ibig sabihin lang neto, sa isang part ng ratio, 7 yung kasali. Kaya tayo nag-divide para makuha natin to. Kung ilan yung parts ng isang ratio, ilan yung kasali sa isang ratio. Yung 42 na difference, i-divide mo by 6. Kasi yun di ba yung difference? 42, i-divide mo sa 6 na nakuha natin para makuha mo yung parts per ratio. So, 1:7 or 1 is equal to 7. Diba? Okay, pag ganitong question, tas walang given na number, ang n palagi natin is 100. Okay, 100% palagi ang n natin. Pag walang given number, ang n palagi natin is 100. Okay? Yung 100% na yan, tumaas daw siya ng 50%. So, 100% plus 50%. Okay? Tapos, yung 100% na yan, bumaba daw siya ng 20%. Kaya minus. Plus dito, tapos minus dito. Okay? 100% plus 50% is 150%. 100% minus 20% is 80%. Magmumultiply ka na lang dito, tol. Gagawin mong decimal lang to. Okay, gagawin mo lang decimal. Ang decimal niyan is 1.5. Multiplied by, decimal neto is 0.8. Multiply na. 8 times 5 is 40, tas 8 times 1 is 8, plus 4 is 12. Dalawang decimal places, isa, dalawa, dito na yung decimal place natin. Pag kinonvert mo to into percentage, it is 120%. Okay? Nagsimula tayo sa 100%, natapos tayo sa 120%. What is their difference? Take note ha, dito yung simula natin, natapos tayo sa 120%. Ano yung difference nila, guys? Thank you guys sa mga nag-share, guys. Ang dami nyo nag-share, hindi ko mabasa, guys. Thank you, guys. Ang difference nila is plus 20%. Kasi nga nadagdagan siya ng 20%. Tama, guguling nyo naman, guys. Guys, malulupit na kayo, guys. Alam nyo, ha? Guguling nyo. Hala, may sulat yung scratch paper ko, guys. May sulat. Ba't may sulat, guys? Sorry, guys, may sulat. May sulat, di ko na double check. Guys, may sulat. Okay, ito ituturo ko na yung technique. Cube root, ha? Technique ulit natin sa cube root. Yung cube root natin is n raised to 3, di ba? Yung number, imumultiply mo siya sa sarili niya ng 3 beses. Para makuha to. Yung shortcut lang natin, guys, is kunin mo yung mga last numbers dito. Huwag niyong pansinin to, guys. Okay, dito na lang tayo sa 3, dito naman sa 3 yung sagot. Okay, ganito. Okay, kunin mo yung last number. Since n raised to 3 yun, yung number 2, lalagyan natin, ay multiply natin sa sarili niya ng 3 beses. Okay, 2 times 2 times 2 is equal to 8, di ba? Hindi parehas yung 8 sa last number dito na 4. Okay, pag tama yung sagot nyo, ito yung makukuha nyo. 4. Kasi nga, 4 times 4 times 4 is 64. Last number nito is 4, and then last number din nito is 4. So, final answer natin would become letter C. Okay, 64. Kasi nga, last number is 4, last number din natin dito is 4. Kaya magiging sagot natin is 64. Okay. Tapos, wait lang guys ha, papakita ko lang sa inyo yung shortcut natin. Okay, sa number 10 kasi, number 10 ba tayo? Number 10, kailangan nyo tong shortcut na to. Sana yun, shortcut ko kanina. Sinulat ko dito eh. Wait lang guys, hinahanap ko lang yung sinulat ko na conversion sheet kanina. Eto guys. Okay, sa number 10 kasi guys, kailangan nyo tong shortcut na to. Thank you, Shell. Thank you guys. Guys, send kayo heart me din. Thank you guys. Kailangan ko heart me guys. Kailangan ko heart me guys eh. Okay, eto yung kailangan natin dito. Eto yung kailangan natin dito. Ay, ganito lang yung kailangan natin. I-screenshot nyo na. Pag meters per second to kilometers per hour yung conversion, imumultiply mo siya by 3.6. Okay. Pag kilometers per hour naman into meters per second, i-divide mo siya by 3.6. Thank you, Patricia. Thank you, guys. Okay, pag ganito yung conversion ha, pag ganito. Dito na ko yung 3.6. I-screenshot nyo na lang, tapos i-review nyo mamaya. Okay na. Ang gagamitin natin sa next question is Formula 2 tayo. Kilometers per hour to meters per second.
Okay, kilometers per hour to meters per second. Kasi pansin nyo yung speed natin. Ang speed natin is 108 kilometers per hour. Tapos yung choices guys, yung choices is naka-meters, tapos naka-seconds tayo tol. Meters tapos seconds yung given. Kaya kailangan nating gawing meters per second to. Paano ulit? Thank you, Sean. Diba? Sabi ko nga sa inyo, pag kilometers per hour to meters per second, divide the value by 3.6. Okay, divide mo lang yung value by 3.6. Paano mag-divide tol pag may decimal? Ganito tol. Okay? Yung 108, yun siya yung nasa loob. 3.6 yung nasa labas. May isang decimal place dito, i-move mo lang siya pa right. Tapos decimal place dito, magja-jump ka din isa. Mag-add ka ng 0. 108 divided by 36 is 3. 3 times 36 is 108. 0 na yan. Yung 0 na hindi nagamit, itataas mo lang dito. Okay? Sa meters per second, it is 30 meters per second. Okay. May speed na tayo, may time na tayo dito. Speed at saka time. Hinahanap si distance. Remember, pag distance, it is speed multiplied by the time. So, 30 meters per second na speed, imumultiply natin sa time na 225 meters per second. Okay na sagot? 15 carry 1, 7, 6, 750. Ang magiging sagot natin is 6,750 meters. Thank you, Sean. Thank you, guys. Ito yung magiging sagot natin. So, letter D. Tama kayo, guys. Letter D. Bibilis nyo naman mag-solve, guys. Grabe kayo. Grabe, ang bibilis. Ang bibilis, guys. Guys, ulit ha. Ito pala, guys. Okay? Sa mga na-late, mapapanood nyo yung replay dito sa Red App. Okay, sa Red App, mapapanood nyo yung replay natin dito. Okay, dito nyo mapapanood yung replay natin sa Red App. Tapos, yung worksheet naman guys, makukuha nyo dito sa Blue App. Libre lang guys ha. Yung worksheet natin nakapost na dito sa Blue App. Ito guys, yung worksheet. Tapos, ito yung Red App. Tapos, ulit guys, sa 3.6, ano yung formula ko? Ipa-screenshot ko na. Ito yung shortcut natin guys sa 3.6. So, screenshot nyo na para alam nyo makuha kung saan makukuha yung 3.6. Eto guys, screenshot nyo na. Dito na ko yung 3.6. Screenshot nyo na para di kayo nagtatanong guys. Para hindi tayo paulit-ulit. Okay na? Next na tayo guys. Screenshot nyo na eh. Eto number 11 tayo guys. 11. What is 900 divided by 30 squared minus 12 times 5? Let review, pwede rin guys, pag Gen Info ha. Pero pag math major kayo, hindi pwede guys. Sobrang hirap naman nun guys pag math major kayo. Okay, GEMDAS po yan, tama. Eto muna, di ba? 900 divided by 30 is 30 pa rin. 30 squared minus 12 times 5 is 60. 30 squared is the same as 900 minus 60. It is 840. So, tama kayo guys. Letter C ang magiging sagot natin. Gagaling nyo naman guys. Okay, number 12. The sum of 4 consecutive, 4 na magkakasunod, na odd integers, okay, odd ha, odd integers is 196. 4 ha, tol. 1, 2, 3, tapos 4. Okay, pag 4 guys, pag 4, etong dalawang to yung gitna, di ba? Yung 2 at saka 3. Malalaman nyo guys na ganyan yung gitna kasi makikita nyo mamaya kung bakit ko nilagyan ng ganyan. Okay, bakit ko nilagyan ng ganyan? Mamaya makikita nyo. Para hindi tayo malito mamaya. Okay, yung sum nila is 196, di ba? I-divide mo lang yan by 4. Kasi 4 yung pang di-divide natin. Kasi 4 na numbers yan. 196 divided by 4 is ilan? Wala, mali ata yung question ko. 49 to eh. 49 to, di ba? Mali yung question, guys. Kasi dapat even yung magiging sagot. Wait lang ha, even dapat yung sagot. 200. Iba yung question guys. Kasi invalid pag 49. Dapat even yung makukuha mo dito. Halimbawa 200 to. Wait lang, lalagyan ko lang ng check. Dapat 200 yan. Okay? Pag 200 yung total nila, i-divide mo lang by 4. Makukuha mo yung 50.
Bakit ko inibahan? Kasi dapat even yung makukuha. Kasi nga guys, eto yung gitna siya ng dalawang odd numbers. Okay, kukunin mo yung odd number before 50, di ba 49 yon? Tapos yung odd number after 50, di ba 51 yon? Tapos yung odd number before 49 is 47, dito naman is 53. So final answer natin is 53. Okay guys, huwag kayo magtaka guys kung ba't iniibahan ko yung question. Ako din kasi yung gumagawa ng question guys. Okay, invalid yung 49 guys kasi walang apat na magkakasunod na odd numbers pag pinag-plus is 196. Kaya inibahan natin. Para din for formality reasons, may sagot tayo sa choices. Okay? Okay guys, take note ha, yung gitna dito is even number. Di ba even number to? Pag even number, hindi pwede kasi nga odd numbers yung hinahanap. Kaya kukunin yung number before 50 at saka after 50. And sila, 49 at saka 51. Note mo, yung mga numbers dito are odd, hindi sila even. So, tama na yung question natin. Okay? A cube has a volume of 110,592. Okay. Okay guys, pang civil service to. Thank you, Sean. Ang formula sa volume ng cube is S raised to 3. Letter E, mali ang letter E guys. Okay, same din sa shortcut natin pag cube yung hinahanap. Okay, same lang din. Kunin mo yung mga last numbers na ito guys. Okay, mga last numbers dito, kunin mo. For example, sana yung 8, di ba? 8 times 8 times 8 is equal to 512. Yun tumama. Kasi nga, yung last number nito is 12, yung last number din nito is 2. Ay di ba, yung last number nito is 2, yung last number din nito is 2. So, tama yung 48. Kasi, parehas yung last number na nakuha natin sa last number nito. Okay, 3 beses kasi nga, S raised to 3, di ba? Okay, ulit ha, ipa-plug ko lang saglit. Sa mga na-late, pwede nyo mapanood yung replay natin sa Red Up. Okay, ito yung Red Up natin, guys. Okay, tapos yung worksheet, guys, nasa Blue Up, nakapost na, libre lang. Ito yung pangalan ko sa Blue Up. Ito yung Red Up natin. Ito yung Blue Up natin. Okay, makikita nyo lang lahat. Lahat, guys, sa mga replay, mga videos, etc. Tapos dito, mga answer key, tapos mga worksheet natin. Andito lahat. Screenshot nyo na para hindi kayo mawala ng reviewer. Madami ng video dun guys. Sobrang dami na legit. Di nyo matatapos yung pagpapanoorin nyo. Guys, mag-send nga kayo heart me guys. Sige na, para dumami pa kayo guys. Kailangan ko heart me guys. Heart me please guys. Heart me guys. Heart me. Number 14. Okay. What is 17%? So, 0.17 yan pag decimal. 17% of is multiplication 48. Anong sagot? 4,800 pala. Ba't 48 lang? Ito kasi guys, yung shortcut natin dito. Okay? Ito kasi yung shortcut natin dito guys. Ito yung shortcut ha. Pag may dalawang extra dito, thank you Nana, pag may dalawang extra zero tayo dito, tas may dalawang decimal place dito, pwede na lang makancel out yung isa't isa. Ito magiging whole number na, ito mawawalan siya ng 0. Matitira is 17 multiplied by 48. 17 times 48 is 816. So, final answer would be letter B. Yun guys. Yun na ang magiging sagot natin, letter B na. Ito sa number 15, 3 coins are tossed. 3 coins guys. 3 coins yung ibinato. What is the probability of getting exactly 2 heads? Na-drawing ko na ata ito kagabi. Wait lang guys, hanapin ko lang yung drawing ko kagabi. Para hindi na tayo mag-drawing ulit. Saan na yun? Wala, di ko pa nawawala yung worksheet ko kagabi. Wala. Wait lang guys, hinahanap ko lang yung worksheet ko kagabi para hindi na tayo mag-drawing ulit guys. Eto ba? Wait lang guys ha. Iba. Iba ba to? Iba. Iba ba to? Eto. Okay. Hanap ko na guys. Anong sagot nyo guys? Anong sagot nyo? Anong sagot nyo? Anong sagot nyo guys? Anong sagot? Eto. Exactly 2 heads guys ha. Exactly 2 head lang ha. Exactly 2 heads. Hindi pwede yung 3, hindi pwede yung 2. Eto kasi yun. Okay, ito yung illustration natin. Buburahin ko lang. Yung mga check.
heads. Ito yung illustration natin. Okay, para hindi na tayo mag-drawing ulit. Nakapagod eh. Exactly 2 heads. Ilan ba yung may dalawang heads dito? Isa, i-check natin siya. Kasi dalawang head. Ito din, pwede. Kasi dalawang head lang din. Ito, dalawang head lang din. So, check natin yan. Ito, hindi na pwede. Kasi tatlong head. Dito, isa, tapos wala. So, 3 out of 8. Tatlo out of sa 8 possibilities. Okay, 3 chances out of 8 possibilities. Okay, nakita nyo ha? Tatlo lang yung may head. Tatlo lang yung may dalawang heads dyan. Take note, exactly. Okay, bawal sumobra, bawal magkulang. Guys, tap. Exactly, kaya 3 over 8. 3/8. Okay, hindi 50%. Eto siya, ulit. I-screenshot nyo na para makita nyo din kung paano gumana. Exactly 2 heads. So, ito, tapos eto lang. Hindi pwede yung iba kasi sobra or kulang. Okay, exactly 2 heads. Yan o, 1, 2, 3. Out of, ilan ba silang lahat? 8, di ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 3/8. Yun ang sagot. Paano? Pinakita ko na nga, guys, di ba? Guys, pinakita ko na nga. Ulit pa? Huwag mo, guys. Kaya nyo na yan, guys. Kayo pa? Idol ko kayo. Okay, number 50. Ay, tapos na 15. Number 16, guys. What is the next term? Fibonacci to, guys, ha? Guys, Fibonacci to. Fibonacci. Okay, Fibonacci sequence yan, guys, ha? Fibonacci sequence yan, guys. Ano sagot pag Fibonacci sequence? Guys, pinakita ko na nga, di ba? Wait, ulitin natin mamaya. Okay, ulitin na nga natin. Okay. 3 coins are tossed. 3 coins daw. Okay, 3 coins. Ito si coin 1, ito si coin 2, ito si coin 3. Makinig kasi kayo, guys. Okay, makinig kayo, please, ha? 3 coins. Ito si coin 1, coin 2, tapos coin 3. Ang tinatanong, ano yung possibility na exactly 2 heads yung makuha? Exact. Okay, eksakto lang. Walang kulang, walang labis. Exactly 2 heads. Nasaan ba yung heads dito? Di ba itong H yung heads? Okay, note natin no H is heads. Tapos, yung T is for tails. Okay? Okay. Ngayon, ilan ba dito yung eksaktong dalawang head lang yung meron? Di ba ito lang? Ito lang, ito, tas ito. Ito tatlo, hindi pwede. Ito isa, hindi pwede rin. Isa, tas wala. So, tatlo lang sila out of, ilan ba silang lahat? 8. Take note ha, exactly 2 heads lang. Bawal yung may sobra, bawal yung may bawas. Kaya 3 over 8. Okay, paano? Ilista mo lang guys yung mga possibilities para hindi na kayo malito. Ilista nyo lang yung possibilities. Number, mano ko nilista guys para makita nyo. Guys, thank you Sir Zyke sa pag-live, ay pag-share. Thank you Sir Zyke. Okay, number 16 guys. Di nyo talaga maintindihan guys, di naman kayo nakikinig ng maayos. Nauna kasi yung mga comments nyo guys. Guys, nauna kasi yung mga comments nyo guys, hindi nyo talaga maintindihan dyan guys. Okay? Mahirapan talaga kayo guys, huwag nyo kasing unahin mag-comment, makinig muna kayo ng explanations natin. Para hindi kayo mahirapan. Okay? Okay. Eto guys, Fibonacci sequence lang to guys eh. Fibonacci. Yung 7, ipa-plus mo sa 11, makukuha mo yung 18. Okay? Yung 18, ipa-plus mo sa 11, makukuha yung 29. Okay? Yung 29, ipa-plus mo yung 18 para makukuha mo to. So, next number natin would be, eto plus eto, makukuha mo yung next number natin na 76. Okay? 76. 76 guys. Tama kayo? Number 17. A rectangle has a length of 40 centimeters. Ito yung length niya. Tapos, yung width niya is 45 centimeters. Okay? Ang area, pag rectangle, it is length multiplied by width. Ano sagot? Ba't kulang? May 1.7 yung sagot. So, kulang yan, tol. 40 centimeters multiplied by 45 centimeters is equal to, baka sabihin 400. 40 centimeters times 45 centimeters is, tama, 1,800 square centimeters.
So, letter E. Google din naman. Para namang others. Guys, tap tayo guys. Tapos send kayo roses. Thank you guys. Thank you. Send kayo rose. Rose me. Rose me guys. Okay. Eto ha, huwag kayo malilito. Pag may exponent yung nasa loob ng parenthesis, kukunin mo na to. Thank you, Honey Ninetail. Thank you. Okay, kukunin nyo muna to. 30 squared is 900, di ba? Wait lang, baka matabunan ng mga nagigip eh. 900 minus 24 squared, guys. 24 times 24. 24 times 20 muna. 480, 4,008. Ano? 480 plus 576, okay? 576 divided by 8. Ito na. 900 minus 576 is 52. 900 minus 52 is ilan? Tama ba akong 52? 82. 72 pala, sorry. 72. 8 times 756. 900 minus 72 is 828. Check. Case pasensya, minamano-mano ko kasi sa utak ko eh. Daming numbers yung lumilitaw eh. Kaya iba-iba na susulat eh. Saan? Thank you, Sean. Hindi pwede, guys. Hindi pwedeng 24 divided by 8 muna. Kasi nga, uunahin natin yung exponents. Iba yung sagot mo, guys, pag 24 divided by 8 muna. 24 divided by 8 is 3 na lang, di ba? 3 squared is 9. 900 minus 9, ang layo na ng sagot mo. Okay, exponents muna, guys. Okay, PEMDAS, tama. Ito kasi yung PEMDAS, di ba? May PEMDAS. Paano 900? Di ba yung 30 squared is 30 times 30? Okay, PEMDAS. Parenthesis, exponents, multiplication, division, addition, subtraction. Okay, dito na tayo magkakaintindihan. Okay, eto na. Parenthesis, pinakamataas. Tapos, exponents is eto. Susunod. Multiplication, division, pangatlo. Okay, take note, equal lang sila guys ha. Walang mas mataas dito. Ang uunahin natin dito is kung anong mauuna, from left papuntang right. Okay, parehas lang sila. Hindi mas mataas yung multiplication kay division. Okay, yung pang-apat is addition, subtraction. Addition is equal to subtraction then, so left to right din tayo dito. Okay? Mas mabilis if 24... Okay, pwede naman yun. Kaso nakakalito guys. Malilito yung ibang nanonood kasi basic concepts lang sa math yung alam nila. Malilito sila guys. Tignan mo, magtatanong sila kung saan makukuha yung isang 24 dito. Tignan nyo guys ha, pag ganito. Okay, nagigets nyo ba to guys? Kung bakit naging ganito? Kasi guys, malilito yung ibang nanonood eh. Magigets nyo ba to guys? Kung paano nakuha to? Yung iba guys, nagigets nyo ba kung paano nakuha to? Thank you, Sean. Kasi guys, pag iba't ibang process nakakalito, di ba? So, mas madali na lang yung pinaka-basic talaga. So, 24 times 24 is 576. Kaya guys, yung mga basic concepts lang yung tinuturo ko guys. Yung mga shortcuts ko, yung surely lang na magigets ng mga tao. Yung mga shortcuts na tinuturo ko. Kaya guys, yung pinakamahabang method. Okay? Number 19 guys. Number 19. Thank you, Patricia. A is to B is 6 is to 11. Tapos B is to C is 7 is to 13. Eto na guys. Ano yung value ni A at saka C? Anong value ni A at saka C? Anong value nila guys? Anong sagot nyo? Anong sagot? Anong sagot nyo dito guys? Anong sagot nyo? Letter B, mali. Okay, mali yung letter B. Mali ang letter B guys. Okay, ito kasi yung reasoning yan. Bakit mali yung letter B? Ito yung reasoning. Hindi kasi equal yung dalawang B natin. Kaya hindi natin silang pwedeng kunin agad. Okay, hindi sila pwedeng kuhanin. Kasi nga, hindi sila equal. Okay, ganito gagawin mo. Ililista mo si B1 at saka si B2. Okay, ililista mo si B1 at saka si B2. Si B1 natin is 11, si B2 natin is 7. Okay, kukunin natin yung LCM nila. Ililista mo, kukunin mo yung LCM ng 7 at saka 11. Okay, least common multiple guys. Ang least common multiple ng 7 at saka 11 is 77, di ba? Ayan ang least common multiple nila. So, ang goal natin is maging 77 tong dalawang to.
Okay, goal natin is maging 77 yung dalawa. Ang i-multiply mo dito para maging 77 is 7, di ba? Para makuha mo to. Tapos ang i-multiply mo to para makuha dito is 11. Okay. Ngayon, ang goal natin is ganito. Kung ano yung minultiply mo dito, which is eto, yun din yung i-multiply mo sa partner niya. Ayan, di ba yung partner niya? Tapos, kung ano yung minultiply mo dito, which is eto, ayun din yung i-multiply mo dito sa partner niya. Okay? Okay, ngayon, yung A natin would become 7 multiplied by 6. Yung B natin automatically 77 na yan. Yung C natin would become 11 multiplied by 13. Okay, nilista ko lang ha. So, 7 times 6 is 42. And 11 times 13 is 143. Yung A natin is 42. Yung B natin is 77. Yung C natin is 143. So, final answer natin would become letter A. Okay, huwag kayong malito guys ha. Nilista ko lang pa ganito. Kung ano yung minultiply mo sa partner niya, ayun din yung imumultiply mo yung sa partner niya dito. Kung ano yung minultiply mo dito, ayun din yung imumultiply mo dito. Okay? Okay. Ito na yung ratios natin. 42 is to 77 is to 143. Ayun na guys. Number 20. Ito guys ha. Ito. Anong sagot niya dito? Take note ha, may nagkakarga, tapos may nagbabawas. Ay, ipapakita ko lang saglit kung paano yung demonstration dyan. Ito kasi yung tank. Halimbawa, tank to. Okay, tank. Ito si pipe A. Okay, ito si pipe A nakalaylay sa loob. Tapos, naglalagay siya ng tubig. Ay, tubig yan, tubig. Ito. Tapos, si pipe A, 12 hours niya bago mapuno yung tank. Tapos, si pipe B naman, andito. Ito si pipe B. Nagbabawas ng tubig. 36 hours niya bago maubos yung laman ng tangke. Ano yung sagot nyo? Si pipe A nagkakarga, si pipe B nagbabawas. Bibilis ba to o babagal pag nagtulong sila? Pag nagtulong sila, bibilis ba tayo o babagal? Bibilis ba tayo o babagal pag nagtulong sila guys? Bibilis ba o babagal? Bibilis, hindi guys, kasi nga may nagtatanggal, di ba? Hindi guys ha, kasi nga empties, di ba? Empties meaning may leak. Nagtatanggal siya ng tubig. Nagtatanggal siya ng tubig eh. Babagal yan guys. Okay, since babagal tayo, it is product over difference. 12 multiplied by 36 all over 36 minus 12. Okay? Kaya minus guys. Product over difference tayo. Okay? 36 times 12 is 360 plus 72, 432. Divided by 12. Ay, 24, sorry. Okay. Product over difference tayo kasi may nagkakarga, tapos may nagbabawas. Product over difference lang yan. Okay? Ayan na guys. 432 divided by 24 is 18. So, final answer natin is 18 hours niya bago mapuno. So, letter C, guys. Letter C. Okay, letter C. Take note ha, pag parehas silang nagkakarga sana, it is product over sum. Pero, kung yung isa is nagbabawas, habang yung isa is nagkakarga, it is product over difference. Okay, yun lang yun. Pag nagtutulong sila na nag-fill, it is product over sum. Pag yung isa is nagbabawas, it is product over difference. Okay, difference tsaka sum. Yun yung pinagkaiba. LCM, guys. LCM. Guys, nagets nyo ba to? Nagets nyo ba? Wala na naguguluhan dito sa number 20? Wala na naguguluhan sa number 20 natin? Wala na naguguluhan? Product over sum lang product over difference lang tayo dito. Good job. Ay, good job, good job. Thank you, Miss Ju. Thank you, Tol. Okay, number 21 tayo. What is the least common multiple of 18, 24, and 30? Drawing ka lang ng divide na pabaliktad, guys. Okay, drawing ka lang ng pabaliktad na divide. Tapos, ang number na pwedeng ipang-divide dito, na pwedeng ipang-divide dito, na pwedeng ipang-divide dito is 6. Kasi 18 divided by 6 is 3. 24 divided by 6 is 4, and 30 divided by 6 is 5. Okay?
Eto guys, thank you Marga. Yung 6 natin dito would serve as the GCF. Okay, greatest common factor natin yan. Pero LCM yung hinahanap. Okay, LCM ang hinahanap. Para makuha natin yung LCM guys, kukunin mo ito, imumultiply mo sa lahat ng numbers na nasa loob. Okay? It would be 6 times 3 times 4 times 5. Sagot natin, ilan? 360 ba? 18 times 3 is 64 times 5, 360 nga. Ay, hindi ah. Ay, tama. 18, 36, 72 times 5, tama. 360. Guguling. Okay guys, sa square root, hindi ko na ituturo guys ha. Kana ba na calculus integrals? Hindi pa ako nagtuturo na integrals guys. Okay, yung shortcut ng square root guys, hindi ko na ituturo sa inyo. May video na ako dito sa TikTok guys. Panoorin nyo na lang yung square root natin na shortcut sa TikTok. Hindi ko na ituturo yung shortcut guys ha. Kasi meron na tayong video dyan. Okay, may video na tayo guys. Ito yung sagot. May video na ako ng tutorial guys. Andyan, panoorin nyo na lang. Mabilis lang yun. Kasi guys, matagal yun ituro guys eh. Maproseso. Thank you Sean. Thank you guys. Solution, may shortcut na nga dito guys eh. Sa TikTok. Number 23 guys. Pag simple interest, it is principal times rate times time. Okay? Simple interest is equal to principal times rate times time. Okay, yun na yung sagot natin. Ito yung principal, ito yung rate natin, ito yung time natin. Multiply lang yung gagawin mo dyan, guys. Guys, may video na nga tayo sa TikTok, guys. Hindi ko na i-explain. Redundant na yun, guys. Paulit-ulit na. Panoorin nyo na lang. Mabilis lang yun. Mapapanood yan mamaya. Okay. Let's check. Ang principal natin is 20,000. Multiplied by the rate, pag decimal to is 0.05. Okay? Times 0.05 multiplied by 4. Okay? Ayan na. 20,000 divided by 0.05 is 1,000 times 4. It would become 4,000. Guling naman ng mga sumagot ng 4,000. Sino sumagot? Sila Claire, sila Tinkerbell, sila J-Tin, sila Nobby. Lulupet nyo guys ha. Guys, double tap tayo guys. Tapos send tayo heart me. Sige na guys. Guys, heart me. Heart me. Ulit guys ha. Sa mga na-late, pwede nyo mapanood yung replay dito guys. Saan na yun? Wala, nawawala na. Eto guys, dito nyo mapapanood yung replay natin. Dito guys oh. Guys, sa mga gusto magpaulit ng numbers, panoorin nyo na lang yung replay natin. Dito kayo po-post yung replay, guys. Sa red app or... Ayan. Tapos, dito naman sa blue app. Sa blue app naman, guys, makukuha nyo yung worksheet natin. Libre lang. Nakapost na dun kanina pa bago mag-live. Okay, dito nyo makukuha yung worksheet natin na libre. Tapos, dito naman yung replay. Thank you, Rian. Thank you, Tol. Okay, dito yung replay, dito yung worksheet na libre guys. Dito rin, ipopost yung mga answer key natin. Pipicturan ko to guys mamaya, yung mga ganito natin. Pipicturan ko, tapos ipopost ko na lang din doon mamaya. Okay, wait nyo na lang mamaya ha. Wait nyo na lang children ha, wait nyo na lang, ipopost ko din doon mamaya to. Okay, mga solving problems guys, ako yung gumagawa guys. Okay, kaya wag kayo magtaka guys. Okay, a triangle has sides of 13, 14, and 15. Naku po, Heron's formula na naman to, guys. Heron's formula to, guys. Pag Heron's formula, guys, ganito kasi yan, guys. Heron's formula. I-skip muna natin, guys. Balikan natin to. Mahaba yung solution natin dito, guys, eh. Mahaba kasi to, guys, eh. So, isagutin na ba natin, guys, yung Heron's? Mahaba kasi solution na ito, eh. Sagutin na ba guys? Sagutin? Sige, mahaba to guys. Haba na ito. Let's go, let's check. Eto kasi guys, kailangan muna natin yung semi-perimeter nila. Okay, semi-perimeter muna. Ang perimeter kasi ng triangle is side A plus side B plus side C. Okay, pa-plus mo lahat yan. Tapos pag semi-perimeter,
eto, yung A plus B plus C is i-divide mo siya ng 2. Okay? Madali pa yan. Kasi nga, hindi pa mahirap. 13 plus 14 plus 15 divided by 2. Kasi kailangan natin yung semi-perimeter ng triangle. Okay? 13 plus 14 is 27 plus 5, 15 is 42 divided by 2. So, ang semi-perimeter natin is equal to 21. Okay, eto na yung madugo. Ang Heron's formula kasi is the square root of semi-perimeter, so 21, multiplied by 21 minus side A na 13, multiplied by 21 minus side B, tapos 21 minus side C na 15. Okay, ayan na guys yung Heron's formula. Okay, magiging square root of 21 multiplied by 8 multiplied by 7 multiplied by 6. Sabi kasi sa inyo guys, madugo eh. Gustong-gusto nyo pa eh. Okay? Eto guys, pag pinag-multiply nyo tong lahat, is square root siya ng 7,056. Square root ng 7,056 guys is 84. So, final answer natin would become letter C. Sabi ko sa inyo guys, mahirap eh. Pasaway kayo guys eh. Sabi ko sa inyo, mahirap eh. Okay, number 25 tayo guys. Okay, mahirap na to. Number 25. Madali na lang to ha. Guys, eto lang yung iisipin nyo. Divisible by both 2 at saka 5. Ay, divisible by both 2 and 5 daw. Divisible by both 2 and 5. Take note guys, if divisible yung number by both 2 and 5, is simply divisible siya by 10. Okay, yung divisibility rules, may video na rin ako sa TikTok. Okay, mapapanood nyo na yung divisibility rules doon. If divisible yung number by 2 at saka 5, is divisible din siya by 10. Okay, so 1 hanggang 40, ilan ba yung divisible ng 10 dito? Ilan ba yung divisible ng 10 sa 1 to 40? Ilan ba? 10, 20, 30, at saka 40. Apat yung divisible ng 10 sa 1 to 40 na number. So, ang gagawin natin dyan, ilan ba to, di ba? 4 over 40 na items or 40 na numbers. Ayan lang guys, 4 over 40 is 1 over 10. So, sagot natin is letter C. Okay? If yung number, pag sinabi na to, divisible by both 2 and 5, automatically, sinasabi niya lang na dapat divisible by 10. Okay? Pag ganyan yung kuha natin, bounds, eto na siya. Automatically, divisible ng 10 dapat. Okay? Dapat divisible siya by 10. Okay? Tapos, ilista mo lang dito. Ilista mo lang. 10, 20, 30, 40. Hanggang 40 lang kasi hanggang 40 lang din yung numbers natin. Guys, kung naguguluhan kayo bakit 10, mapapanood nyo yung divisibility rules natin nakapost na sa TikTok. Kasi guys, pag ituturo ko lahat ng basics dito sa live, hindi na ito matatapos guys. Guys, may video na ako guys. Bakit 1 to 40 lang yun? Paano pag hanggang 50, adi 5 numbers na out of 50? If ever. Guys, may video na ako ng divisibility rules guys ha. Kasi guys, pag talaga hindi natin, pag tinuro ko talaga lahat ng basics guys, hindi tayo matatapos sa live. Legit guys. Okay? Sana maintindihan nyo guys ha. Nire-recap ko lang kayo. Ginagamit lang natin yung basics na tinuturo ko. Okay? Eto number 26. 1,800 divided by 36 multiplied by 11 minus 7 is 4 plus 72. Okay, PEMDAS, GEMDAS, or BODMAS? Pwede. Take note, kung ano yung mauuna, from left papuntang right, yun yung uunahin natin. Left papuntang right tayo ha. Left papuntang right. Nauna si division, kaya magdi-divide muna tayo. 1,800 divided by 36 is syempre magiging 50. Multiplied by 4 plus 72. But equals plus 72. So, 50 times 4 is 200 plus 72. Ang final answer natin is 272. So, letter D ang magiging sagot natin ngayon dito. Okay.
Number 27, guys. Yung total, guys, total is equal to number of items multiplied by their average. Ayan lang, guys, yung total. Ipa-plus mo lang lahat or i-multiply mo lang. Ano sagot, guys? Arithmetic big number. Sige, guys, tsaka na. 1680? Anong sagot? Letter C. Sila Sean, sila Jem, sila Boy. Sila Drew, C. Si Claude, C. Si Air Force, C. Oh, ba't 56? Ang layo nyo naman. Dito pa lang tayo. Eto, guys. Eto kasi, yung number of items is 60 items. Okay, 60 numbers. Multiplied by their average na 28. Makukuha mo yung total yan pag pinag-multiply mo sila. It would become 1680. So, tama kayo. Lulupit nyo naman pala. Kaya nyo pala eh. Okay, cube root ulit. Yung shortcut natin, pwede nyo magamit. Guys, tap. Guys, tap, guys. Thank you, guys. Tap. Tap. Yung shortcut na tinuro ko, guys. Yung shortcut. Mamaya may mali pa dito, ah. Ba't may letter D? 56 na. Ang galing nyo agad. Sabi ko sa inyo, shortcut ko, di ba? Pag cube root, kunin nyo yung last numbers ng mga numbers natin. Okay, yung 4, 5, 6, 7, at saka 8. Okay, tapos yung napili mong number, i-multiply mo sa sarili niya ng 3 beses. Tapos, yung resulta nun, i-compare mo yung last number niya sa last number ng given. 6 yung last number, di ba? Tapos, 6 din yung last number na nakuha natin dito. Matik, yun na yung magiging sagot natin. Okay, 56 na agad. Kasi last number method lang tayo. Hindi ka na nagganto, guys. Hindi ka na nag 54 times 54 times 54. Ganun. Hindi ka na gumawa nun. Ginawa mo lang to. Nakuha mo na agad yung sagot. Okay? Kaya hindi ka na nahirapan pa, guys. Guys, tap, guys. Tap, guys. Tap. Please, guys, tap. Tap. Paano pag walang choices? Malapit ko na i-post yung video, guys, ng shortcut natin sa cube root. Malapit na. Mag-follow lang kayo, guys. Ipopost ko na ba? Thank you, Sean. Guys, ipopost ko na ba? Baka bukas or the next day, guys. Ipopost ko na yung shortcut natin. Malapit na kasi yung civil service, guys. Kailangan nyo ng mga shortcut. Sige, ipopost ko na yung mga shortcut ko. Parang ayoko. Hindi naman kayo nagtatap-tap, guys, eh. Thank you, Dil. Thank you, Tol. Okay. Pag ratio, guys, ganito lang. Kung ano yung naunang number ay letter sa kanyang mauunang number. Okay, si A is 4, si B is 9, tapos si C natin is 11. What C? C natin is 11. Okay. Tapos, take note, guys, sa keywords natin. Yung keyword natin is total, meaning kabuuan ng lahat. So, total value natin siya. Ang total value natin or total is 384. Kung meron tayo ng total value, syempre kailangan din natin siya ng total ratio. Okay, total ratio din. Lahat to, ipag-plus mo lang para makuha yung total ratio. Okay? 4 plus 9 plus 11 is equal to 24. Eto na, guys. 384 divided by 24 lang. 384 divided by 24 is equal to 1446, 16. Okay? 16, di ba? Yung 16 na yan, ang ipang-multiply natin sa value ng hinahanap. Which is si C. So, 11. 16 multiplied by 11 is simply 176. Comment nyo shortcut, guys. Ituturo ko paano mag-multiply ng 11. Yung shortcut. Comment shortcut. Ituturo ko yung shortcut ko. Comment shortcut, tapos tap kayo. Tapos send kayo heart me. Sige na, guys. Comment shortcut. Comment shortcut. Ayun. Guys, tap pa. Gusto ko ba ng tap? Ito shortcut. Alam ko, syempre tinuro ko na sa inyo. Tinuro ko na sa iba, guys. Sa mga bago lang to, shortcut. Wag. Wolfcut. Ito kasi, guys. Okay. Pag yung 11, minumultiply mo sa any number, for example, 77, ganito lang yan, guys. Okay? 7 is space, tapos 7. 7 plus 7 is 14, di ba? Ipapulas mo lang yan. So, 4 dito, tapos 1 dito. So, 7 plus 1 is 8. 4, tapos 7. Ayan na, guys. For example, 11 times 62. 6 space 2. 6 plus 2
is 8. So, 682 siya. What if 3 digits? 11 times 143. O guys, pang 11 lang to Baka gawin nyo sa iba eh. Wag nyo gagawin sa iba. Pag 3 digits guys, 1 is space, tapos 3. Okay, yung space dito is para sa 1 plus 4. 1 plus 4 is 5. 4 plus 3 is 7. Okay, ganun lang. Aray ko, di nyo alam yun. What if mas mahirap? 11 multiplied by 629. Ito medyo mahirap to. Ulit, 6 is space, 9. 6 plus 2 is 8. 2 plus 1 is 11. Eto guys, pag may sobra dito, ipa-plus nyo lang siya dito. Okay, magiging 6. 8 plus 1 is 9. 1, 9. Yun na guys, yung shortcut natin. Okay. Good job. Tuto na naman kayo sa akin. Natututo na naman kayo sa akin. Yoko na, tututo kayo sa akin. Okay, thank you Sean. Thank you guys. Okay, number 30 na tayo. Ano yung average speed? Sabi ko, di ba? Pag average speed, it is total distance divided by the total time. Total distance divided by the total time. Olo, dito guys, madali na lang to. Pag parehas yung speed niya, matik, sagot na natin agad siya. Okay, pag parehas yung speed, pag equal yung speed niya, all throughout the journey, syempre, yun na yung sagot natin. Ayun na. Pag parehas yung speed, guys, bonus. Sabi nyo, bonus. Example, pag hindi parehas, saan ba yung worksheet ko kanina? Wait lang guys, hanapin ko lang yung worksheet ko kanina. Saan na yun? Ito ba yung worksheet ko kanina? Ano ba yung worksheet ko kanina? Nakalimutan ko na. Lako guys, nawala yung worksheet ko kanina. Hindi ko pa napipicturan yun. Ito pala. Okay, solution. Wag na. Pag parehas nga yung speed. Asan na yun? Wait lang, hanapin ko lang yung solution ko kanina. Ito. Okay, ito kasi explanation yan. Okay, ito yung explanation yan. Pag average speed, it is total distance divided by the total time. Okay, total distance Ang total distance natin is ito. Distance 1 natin na 240. Tapos distance 2 natin na 120. Yung time natin, makukuha natin pag time is equal to distance divided by speed. Okay? Ito yung distance natin, dinivide lang natin siya by speed na ito. So, 240 divided by 80, nakuha mo yung 3, di ba? Tapos, 120 divided by 60, makukuha mo yung 2. Siyempre, total distance to, ipa-plus mo silang dalawa. 3 plus 2 is 5. Ngayon, makakapag-solve ka na. Total distance is 240 plus 120. 360 siya. Divided by 5, ayan siya. Ang final answer natin dito is naging 72. So, tama yung sagot natin 72. Okay? Wala, di nyo maalala yan. Tinuro ko na nga kanina guys eh. Hello kayo? Hello kayo, Perd? Perd, makakalimutin kayo, Perd? Huwag naman, Perd. Kalimutan nyo na lahat. Huwag nyo inaral natin, guys. Guys, thank you sa mga nagpa-follow, guys, ha. Thank you, guys, sa mga nagpa-follow. Take note, ha. Pag same yung dalawang speed, same speed, is equal to same answer. Okay, same speed is same answer. Pag ng perfect square, pag 3 digits, meron na akong tutorial, guys, sa TikTok. Sa perfect squares, meron na. Nasa TikTok, guys. Number 31, what is 22% or 0.22 multiplied by 3,600? Anong sagot? $792.00. Tama, 792. Huwag kayo malito guys, ito kasi is 3600 times 22. You know, dito ko nakuha yung 72, tapos dito ko rin nakuha yung 72. You know, 792.00. Tapos dalawang decimal place, ayan. So, parehas sila. Kailangan ko kasi isulat, guys. Nalilito ako pag mini-mental ko. Masyado na madaming number sa utak ko, guys. Kaya nakapagod mag-mental.
1 po ata sa 32. Let's check, guys. Nasaan na yung vocabulary? Hindi ko pa tapos, guys. Madami kasi masyado yun. Ibine-verify ko pa para hindi kayo magkamali. Thank you, Marga. Scratch paper for computation, wala. Sa may kwan kayo mag-compute. Sa may parang blue book. Blue book ba yun? Basta yung may question. Thank you, tol. Guys, okay. Number 32 na tayo. Difference ng fractions. 5/8 minus 1/4. Okay, take note guys ha, hindi kayo makakapag-divide ng makakapag-minus ng fraction pag di nyo alam kumuha ng LCD. Okay, kailangan nyo ng least common denominator dito. Okay, kailangan nyo ng least common denominator. Ang least common denominator natin dito is 8. Okay, LCD is 8. Tapos 8 divided by 8 lang yan. I-divide mo dito tapos i-multiply mo dito. 8 divided by 8 is 1 times 5 is 5. Minus 8 divided by 4 is 2 times 1 is 2. So, 3/8. Okay, hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Meron pa to. Hindi nyo nakikita? Nakikita nyo? So, divided by 1/2 pa. Okay, itatak nyo sa utak nyo ha. Pag nagdi-divide kayo ng fractions, it is keep, change, tapos flip. Itatak nyo sa utak nyo. Pag nagdi-divide ng fractions, it is keep, change, flip. I-keep mo yung una, i-change mo siya into multiplication, tapos i-flip mo siya. Okay, tapos dito guys, pwede na kayo dito. Check nyo yung magka-diagonal guys. Magka-diagonal. Yung 8 pwedeng i-divide ng 2, tama? So 8 divided by 2 is 4, 2 divided by 2 is 1. So 3 times 1 is 3, 4 times 1 is 4. So final answer natin is 3/4. Tama yung sumagot ng 3/4. Butterfly method, ayoko ituro yung butterfly method guys, nakakalito yun. Eto na lang, traditional method tayo guys, butterfly method. Kasi guys, pag butterfly method, halimbawa sana ganito yung given. Okay? What if ganito na yung given sa butterfly method? Eto guys, pag butterfly method. Ay, halimbawa plus 20 minus. Ito plus. Di ba yung butterfly method guys is kailangan nyo pag-multiplyin to, tapos pag-multiplyin to, tapos pag-multiplyin to. What if malaki na yung denominators natin, tapos nag-butterfly method tayo? Edi sobrang haba ng sagot mo, di ba? Kaya mas maganda yung traditional method na kinukuha mo yung LCD para naka-lowest term na agad yung sagot mo. Or mostly mababa na ilo-lowest term mo. Di ka na nahihirapan, di ba? Wala nang pahirap sa buhay mo, tol. Okay? Utak. Utak. Okay, number 33 tayo. Yung number daw natin, nag-decrease siya ng 45%. Tapos, yung decrease natin is 270. What is the original number? What is the original number? Oh guys, pang civil service exam to guys. What is the original number? Gagawin mo lang decimal to. 0.45 number is equal to 270. Tapos, i-divide mo both sides by 0.45. Bakit 0.45? Siyempre, para ma-cancel out yan. Okay? Yung nasa taas, ayun yung nasa loob. Yung nasa baba, ayun yung nasa labas. Dito, may dalawang decimal place, di ba? I-jump mo lang siya pa right. Isang jump, pangalawang jump. So, dito din, isang jump, pangalawang jump. Mag-add ka ng dalawang zeros. 270 divided by 45 is 6. 6 times 45 is 270. Zero na yan. Yung dalawang zero dito, iaangat mo lang dito, syempre. So, 600 magiging sagot. Sinong tama? Itaas ang kamay, pati paa. Taas nyo kamay nyo, guys. Kamay! Wala. Wala. Late nyo naman kinoment. Hindi pwede yan, guys. Invalid. Pag late nyo kinoment, hindi pwede. Hindi pwede yun, guys. Pag late na nakakomment, hindi pwede. Number 34. Diba ang area natin, pag circle it is pi r squared, diba? Thank you, Leon. Guys, mag-send kayo heart me, guys. Gusto ko ng heart me. Sige na, guys. Heart me. Heart. Okay, pi r squared. Tapos yung given dito is diameter. Okay, i-visualize natin ha.
Ito yung circle. Tapos, ito yung radius. Ito lang yung radius natin. Pero, diameter yung given. Etong buo. 56 yung buo. Ano yung radius niya? Okay. 56, eto, papunta dito. Kailangan lang natin ng kalahati para sa radius. Okay? Kailangan lang natin ng kalahati para sa radius, guys. Kalahati lang. Kaya, i-divide natin siya by 2. Okay, diameter yung given, di ba? Diameter is 56. Para maging radius yan, i-divide mo yan by 2. Okay? Makukuha natin yung radius na 28. Okay, eto na. Eto na. Yung pi natin is 22/7. Kasi given. Ayan guys, so, i-multiply natin siya sa radius natin squared. So, 28 squared. Okay? Diyos ko, laki na ito. 22/7 multiplied by 28 times 28. 4 carry 6, 16, 22, 6 carry 1, 5, 786. So, 786. 22 multiplied by 784. 84 tama. 784, hindi 86. Mali yung utak ko. Okay, eto na guys. Eto, pwede nating i-divide by 7 para mapadali na yung trabaho natin. Okay? 784 divided by 7 is 1, 1, 1, 2. 7 divided by 7 is 1. Eto na yung matitira. 22 times 112 is 2464. So, sagot natin is letter C. Take note guys ha. Take note ha, pag diameter guys, ito kasi yung circle, di ba? Ayan yung circle. Kunwari circle yan na, hindi oblong. Ito guys, yung radius. Wait lang. Ba't yun yung radius? Ito guys, yung radius lang. Okay, ito lang yung radius. Yung kalahati lang. Pero yung given kasi sa atin is yung diameter. So, etong buo na to. From this point dito, papunta dito. So, 56 yan. Okay, etong dalawang to is 56. Siyempre, kakalahatiin lang natin siya. Okay, kalahati ng 56 is 28 para makuha natin yung radius. 28 yung radius dito, syempre 28 din yung radius dito. Ayan o. 28 dito, 28 din dito. Okay, diameter kasi yung given guys. Take note ha, pag diameter yung given, i-divide nyo by 2 para makuha yung radius. Okay, ano naman to? Anong pattern to? Mali na naman yung first term. Mali yung first term, guys. Huwag niyo isipin yung first term natin. Mali ang first term. Okay, mali yung first term. Guys, hindi, ano ba kasi yung formula ng diameter? Di ba pag formula ng circle, it is pi r squared? Pi r squared. Radius ang kailangan, guys, hindi diameter. Ano yung sagot? Mali yung first term eh. Mali yung first term kaya tinanggal ko. Ano sagot? Hanggang number 45 lang tayo guys ha. Mali yung first term. Age and work problem. Di ka kasi yata nanonood everyday tol eh. Pag age and work problem tol, halos every life guys meron tayo age problem. Yung may hirap pa kaninang umaga. O kaninang umaga pala yung tapos na age problem tol eh. Anong sagot nyo? Anong sagot nyo? Times 4. Ang pattern is times 4 plus 4. Tapos, times 4 plus 5. So, susunod is times 4 plus 6. Okay, bakit times 4 plus 4? Kasi nga, yung 25 naging, wait lang, baliktad. Para hindi kayo maguluhan. Yung 25 naging 104, di ba? So, 25 times 4 is 100 plus 4 is 104. 104 times 4 is 416 plus 5 is 421. So, 421 times 4 is 4816. So, 4816. 1684. 1684 plus 6 is 1690. So, final answer natin is letter E. Letter E, guys. Guys, follow na hindi pa nagpa-follow, guys. Every day tayo nagla-live, ha? Every single day.
Every single day, 2 times a day. Parang cherry fell. Okay, sa mga na-late, dito nyo mapapanood yung replay natin. Dito, okay? Dito nyo mapapanood yung replay, guys. Sa YT, tapos sa Blue App. Sa Red App, tapos Blue App. Yung Red App natin, guys, ito yung pangalan natin dun. Okay, same time, yes. Red App, ito pangalan ko. Tapos, syempre, guys, pag manonood naman kayo ng video, i-like nyo naman yung video pag pinapanood nyo. Tapos, mag-comment kayo, galing kayo TikTok. Okay? Para i-heart natin. Heart me. Okay. Thank you, Sean. Sa Blue App naman, dito nyo makukuha yung worksheet, guys. Worksheet plus answer key. Okay, dito nyo makukuha yung worksheet, tapos answer key natin sa Blue App. Okay, sa Red App, yung replay. Okay, ito yung schedule natin ha. Every day, from 12 p.m., 12 ng tanghali hanggang 1:30 ng hapon. Tapos sa gabi naman, it is 7:45 up to 9:30. Okay, ito yung schedule natin. Kaya ng madaling araw, ano kayo sira ulo? Gawin nyo akong aswang, no? Gawin nyo akong aswang. Number 36, guys. 9x minus 13 is equal to 68. Transpose lang to, guys. Eto, ililipat lang natin siya dito. So, 9x is equal to yung negative magiging positive. 9x is equal to 81. Divide both sides by 9 para matitira si x. X natin would become 9. So, ang sagot natin is letter B. Okay, last 9 items. Ulo ko. Okay, number 37. A father is 8 times as old as his son. Their difference is 49. How old is the father? Sa mga nanonood kanina ng age problem, alam nyo na to, di ba? Tinuro ko sa inyo kanina, pag difference. Okay, sa mga nanonood kanina, syempre alam nyo na to. Tinuro ko to kanina, hindi nyo alam. Pag difference, guys, is minus. Screenshot, guys. Ipopost ko naman sa Blue App, pantayin nyo na lang doon. Pag difference is minus. Sa age problem, kung sino yung mas bata, siya yung magiging X. Okay, si father is 8 times na mas matanda sa anak niya. So, 8x. Their difference is 49. Kaya nga, 8x minus x is equal to 49. Difference. 8x minus x is 7x is equal to 49. Divide both sides by 7. Ang x natin would become 7. So, 7, ang multiply natin sa 8. Ay, wait lang ha. Iba pala yung explanation ko na yun. Since si son natin is 7 years old, si father naman natin is 8 times na mas matanda sa anak niya. Kaya nga 8 multiplied by 7, it is 56. Final answer is adobo. Letter A. Guys, anong ulam nyo, guys? Guys, comment nyo nga ulam nyo, guys. Nagugutom na ako, guys. Guys, anong ulam nyo, guys? I-comment nyo nga, guys. Thank you, Sean. Guys, i-comment nyo anong ulam nyo. Turks. Ano all? Wala, nagpapaingit lang kayo dyan? Thank you, Yumi. Thank you, guys. Okay, 2 dice. Pag dalawang dice, okay, ito yung probability, ah. Thank you, Yumi, sa donut. Thank you. Pag isang dice, 6 lang yung probability niyan. Ay, 6 possible outcomes. Pag dalawang dice, like this one, it is 6 multiplied by 6. So, 36 outcomes yung pwede. Okay, thank you sa mga nag-gift. Okay, pag isang die lang, isang die is 6 possible outcomes. Pag dalawang dice, it is 6 multiplied by 6. So, 36 possible outcomes tayo dito. What is the probability that the sum is 10? That the sum is 10. Okay, 10 ha? Eto kasi yan. Ano ba yung mga factors ng 10? Ano ba yung mga factors ng 10? Ano ba yung mga, hindi factors. Ano ba yung number na pag pinag-plus natin is 10? Di ba pwedeng 6 at saka 4? Pwede ring 5 at saka 6. Ay, wait lang. 6 at saka 4, pwede ring 4 at saka 6. Okay. Pwede ring 5 yung dice 1,
5 din yung dice 2. Okay, ayan na yung mga factors natin. Ano ba, hindi pala, ano factors? Ano ba sa plus? Basta ito yung pinagpa-plus natin para makuha yung 10. Take note, wala nang iba. Hindi pwede yung 7 and 3 kasi nga die, okay? Pag dice, sa dice guys, 1 to 6 lang yung number ha. Pag dice guys, 6 possible numbers lang dun. Hindi na pwede yung ganyan. Hindi na pwede yung 7 kasi 6 numbers lang dito. 6 lang ang faces ng dice. Okay, bakit hindi pwede pa ba ibaliktad yung 5? Hindi na pwede, guys, kasi same number sila. Pag nag-5 tayo dito, edi redundant na, di ba? Naulit na. So, hindi na pwede yung 5 kasi mauulit na yung 5 eh. Meron na tayong 5 dito. Dapat hindi maulit, guys. So, ayan na guys, probability, di ba? So, ilan ba sila? 1, 2, 3. So, tatlong pwede out of 36 outcomes. So, 3 over 36, sa lowest term, dapat naka-lowest term tayo, it is 1 over 12. So, letter A, guys. So, tama ang mga sumagot ng letter A. 1 over 12, guys, hindi 3 over 12. 1 over 12 lang. Ito kasi explanation. Okay. Pag isang die, it is 6 lang. Pag dalawang dice, it is 6 multiplied by 6. So, 36 outcomes yung pwede. Pag tatlo naman, Diyos ko, ito na yung mahirap. 6 times 6 times 6. So, 216 outcomes kapag. Okay? Okay. Times nyo lang. Our rectangular prism. Bakit may ganito? 576 plus 64 plus 36. 576 plus 64 plus 36. 100, 676. Square root nun is 28. Okay? Bilis ng utak ko guys. 28 ang sagot. Okay, pag rectangular prism kasi, hinahanap yung diagonal. It is square root of a squared plus b squared plus c squared. Ito yung diagonal niya, guys. Ito si A, pwede rin. Ito si A, ito si B, tapos ito si C. Ayun lang, guys. Guys. Ano sagot sa number 39? Square root ng a squared, which is 6 squared, plus 8 squared, plus 24 squared. Square root of 36 plus 64 plus 576. Magiging square root ng 676. So, it would become 28. 28 ba o 26? Ah, 26 pala. Sabi ko na eh. 26 ang sagot, guys. Paano guys? Ito na yung formula, di ba? Guys, yung shortcut natin sa square root naka-post na dito sa TikTok. Naka-post na dito sa TikTok, guys, yung shortcut natin sa square root. Pwede nyo mapanood, guys, yung shortcut natin sa square root. Hindi ko pinagdadamot, guys, ha. Sadyang mga kon lang kasi, guys, maproseso ituro. Kaya panoorin nyo lang yung video. Video sa TikTok, mamaya. Panoorin nyo mamaya yung video ko sa TikTok sa square root. Maproseso kasi, guys. Maproseso kasi. Guys, hindi na... Okay, thank you guys sa mga nagpa-follow, ha. Panoorin nyo na lang mamaya. Okay, guys, thank you sa mga nagpa-follow, ha. Malapit na tayo matapos. Thank you. Okay, ang next item natin is eto. What if, anong greatest white po? Okay, what is 25 divided by 0.5 muna? Ito muna ha, ito muna yung unahin natin. Ito guys, may isang decimal place dito, di ba? I-move mo lang siya pa dito. Tapos, magja-jump ka rin dito, tapos mag-add ka ng 0. 250 divided by 5, it would become 50, di ba? Ima-minus mo yung 15, kasi meron pang minus 15. So, sagot natin is 35. So, good job, 35 ang tamang sagot. Ulit. Sana yun. Eto guys. Eto, sa mga na-late, dito nyo mapapanood yung replay sa Red App. Ayun yung pangalan ng Red App po. Ito yung Red App. Ito yung mapapanood yung replay. I-subscribe nyo.
Tapos i-like nyo, tapos mag-comment kayo. Comment kayo, pogi. Aray ko. Aray mo. Pakak. Joke lang guys. Dito guys ha. Sa red up. Tapos sa blue up guys, dito nyo makukuha yung worksheet natin. Everyday libre yung worksheet natin, okay? Everyday free yung worksheet natin dito. Okay? Free yung worksheet natin nandito. Tapos yung mga answer key ko, dito, pinapost. Okay, ito guys, oh. Hello, di nyo ba namabasa to? Thank you, Sean, sa fried chicken. Thank you. Ayan, yan na ano yung blue up. Thank you, Sean. Eto. Yung ko na ipakita. Mapapan tayo eh. Yan na, CSE, yes guys. CS ito. Ratio. Thank you, meme. Meme ba yan? Okay, pag ratio, na ganyan, tapos magiging bago, ganito gagawin nyo. Pag dalawa yung given na ratio, ganito ang gagawin nyo. Yung unang ratio nyo, gagawin nyo ganito. 3/7. Tapos, lalagyan mo ng x. Okay? Lalagyan mo ng x yung dalawang yan. Okay, yung 3 tsaka 7, ginawa kong ganyan ha. Tapos, 8 is added to each number daw. So, plus 8 tayo dito, tapos magpa-plus 8 din tayo dito. Ayan o. Ayan. Added, di ba? Is equal to 5/9. Square root, sa shortcut dito sa TikTok, guys, mapapanood nyo dito. Mamaya, pagkatapos ng live, mapapanood nyo. Papin, wag na, guys. Eto, guys, cross multiplication tayo. Eto, imumultiply mo dito. Eto naman, imumultiply mo siya dito. Okay, wag kayo maguguluhan na. Cross multiplication lang yung ginawa ko, guys. Yung 9 na yan, imumultiply ko sa 3x plus 8 is equal to 5 multiplied by 7x plus 8. Okay, wag kayo maguluhan na. Ganun lang yung ginawa ko. Multiply lang, guys. Yung plus 8, nakuha natin dito. Tapos yung ratio, ang unang process na ginawa natin is ginawa natin ganyan. Eto, ginawa natin ganyan. Nilagyan lang natin ng x. Okay, eto, distribute na tayo dito. 9 times 3x is 27x plus 9 times 8 is 72. Okay? Tapos, 5 times 7x is 35x plus 5 times 8 is 40, di ba? Ngayon, combine like terms lang, guys. Pag nagko-combine kayo ng like terms, guys, kung nasaan yung mas malaking x, dun nyo ililipat yung mas maliit. Okay? Yung positive 27 dito, pag nilipat natin sa kabila, it would become negative 27. Okay? Tapos, eto guys, ililipat din natin dito sa kabila. Okay? 72, yung positive 40 pag nakatranspose, it is negative 40 is equal to 35x minus 27x. Okay, nagbaliktad lang yung mga sign guys. Kasi nagtranspose tayo. Okay, nagtranspose tayo ha. Eto, nilipat natin dito, naging negative 27 siya. Yung positive 40, transpose natin dito, naging negative 40 siya. Okay, 72 minus 40 is 32 is equal to 35x minus 27x is 8x. Divide both sides by 8. Ang x natin would become 4. So, 4 na yung imumultiply natin sa value ng hinahanap. Di ba A yung hinahanap? 3. So, 3, imumultiply mo na siya sa 4. So, final answer natin would become 12. Okay, tama kayo guys. Good job sa mga nakakuha. Nice one. May ganun pang item guys, number 45. Doon na ulit tayo magpo-focus. So guys, pagpaulit-ulit, di tayo matatapos. May tutor pa ako guys eh. Sana maintindihan nyo ako guys, may tutor pa ako guys. Kailangan ko pa mag-conserve ng energy. Great, ano yan? General knowledge to guys. Okay, number 42 na tayo guys. A is to B. Ang A is to B natin is 5 is to 9. Okay? Tapos yung B is to C natin is 6 is to 11. Ano yung sagot? Ano sagot? Wow, ang galing nyo ha. Natuto kayo sa akin. Hindi letter E guys ha. Please, mali yan. Take note guys, hindi natin pwedeng kunin si A at saka C.
Kasi nga, hindi equal yung B. Same process. Guys, hanggang kung lang to, 45 lang. Okay. Si B1, ililista mo, tapos si B2, ililista mo. Si B1 natin is 9, si B2 natin is 6. Okay? Kukuhin mo yung least common multiple ni 9 at saka 6. Okay, least common multiple of 9 and 6 is 18, di ba? 18 ang LCM nila. Ngayon, ang goal natin is maging 18 yung dalawang to. So, 9 para maging 18 is multiply mo sa 2. Yung 6 para maging 18 is multiply mo sa 3. Ngayon, kung ano yung minultiply mo dito sa partner niya, ayun din yung imumultiply mo yung dito. Okay? Kung ano yung minultiply mo dito, ayun din yung imumultiply mo dito. So, yung A natin would become 2 multiplied by 5. Tapos, yung B natin, syempre, 18 na yan. Tapos, yung C natin is 3 multiplied by 11. So, 3 times 11 is 33. 18 yung B natin, tapos yung A natin is 10. Ito si A, ito si B, tapos ito si C. So, A is to C natin is 10 is to 33. A, apple. Tama. Okay, number 43 na guys. 43. The ratio of A to B to C is 4 to 7 to 9. If A and C differ guys differ, minus yan by 40, what is B? What is B? Take note differ. Ano ba yung mga involved na numbers? What are the involved numbers? Diba si C at saka si A? Yun na yung shortcut. Ayun na yung clue na ibibigay ko sa inyo. Yun na yung shortcut natin dun. Walang shortcut actually. Ito kasi guys. Kukunin muna natin yung mga parts nila per ratio. Okay, si A natin, 4 siya. Ayan. Si B natin, 7. Si C natin is 9. Okay. Tapos, si 9 daw at saka si C daw at saka si A, yung difference nila is 40. So, pagmaminosin natin. So, 9 minus 4 is equal to 5, di ba? Ngayon, yung 40 na to, i-divide natin siya by the difference na 5. Makukuha natin yung 8, di ba? Di ba 8? Yung 8 na to, yung ipang multiply natin sa hinahanap na number, which is letter B, di ba? Ito si letter B. So, 8 multiplied by 7, it would be 56. Pinag-minus natin kasi nga, difference nila. Difference ni A at saka C. 9 minus 4 is 5. Yung 40 na difference, i-divide natin by 5. So, 8 siya. 8, imumultiply natin dito yung value ng hinahanap, which is 7. 56. Okay, ulit Last 2 items na to, guys. Last 2 items na to. Ulit, dito nyo makukuha yung answer key. Saan na yun? Nawawala na naman? Bakit? Nawawala ka na naman. Tinataguan mo ba ako, boss? Dito nyo makukuha yung answer key, guys, sa blue up. Okay, ito yung blue up natin. Dito nyo makukuha yung answer key, okay? Sa blue up natin, ito siya. Okay, ito siya. Thank you, Sean. Tapos yung replay, guys, dito nyo makukuha sa red up. Ba't baliktad yung arrow ko? Basta sa red up nyo makukuha yung replay. Tapos sa blue up, guys, dito nyo makukuha yung worksheet natin. Ito, guys. Worksheet tapos answer key. May dalawang items pa tayo, guys. Last 2 items na kasi kaya pinaplug ko na. Ipopost ko din dito mamaya, guys, yung picture ng mga worksheets natin. Okay, guys, libre lang. Okay, guys, puro math lang tinuturo ko, guys. Doon lang ako malupit, guys. Ipadala mo yung worksheet mo sa akin. Sige, tol. Trip mo ba? Okay, eto, guys. Sum naman dito. Sum. Kanina, difference, di ba? Ngayon, sum. Pag sum is plus, alam niyo na to, guys, baliktarin niyo lang yung ginawa kanina. Hindi lang difference, minus, hindi minus. Plus ang gagawin niyo dito. Okay, ipa-plus niyo lang yan. Ipa-plus niyo lang, guys. Plus in the area, yun ang gagawin niyo, plus lang. Ipa-plus niyo lang sila. Math major, di ko alam, tol. Mahirap ata yung math major, tol. Baka hindi lumabas to. Plus, ha?
Okay, from the word sum, ipo-plus lang natin yung dalawang ratio. 11 plus 14. Okay, di ba 25 yan? Ngayon, eto, i-divide natin to by 25. Okay? So, 1, 5. Yung 15, yung ipang multiply natin sa smaller number, which is 11. So, 15 times 11 is 165. So, letter C. Di ba madali lang yung ratio, guys? Nagigets nyo na agad eh. Dali lang eh. Okay, sa number 45, guys, parang number 41 lang din to. Okay, ililista ko lang, guys, ha? Yung eto kasi, guys, yung 4 is to 3, ganito gagawin nyo. 4 over 3. Tapos, lalagyan nyo ng x, yung up, tsaka yung nasa baba. 8 is added to each. So, plus mo dito 8, ipa-plus mo din dito yung 8. Is equal to, gagawin mong fraction to. Okay, kayo na magtuloy guys. I-comment nyo na lang yung sagot nyo. Tapos, ito-double check natin mamaya after nyo masagutan. Ito-double check ko na lang. Okay, ito-double check ko na lang after nyo masagutan. I-check ko lang guys. Baka may mga nag-message na sa Gmail ko guys. Sa email. Okay. Let's go. Last number na guys. Last number na. Mapanoorin nyo na lang yung replay guys. May tutor na ako. Eto guys, imumultiply nyo lang dito. Tapos eto, imumultiply nyo lang dito. Okay? 5 multiplied by 4x plus 8 is equal to 6 multiplied by 3x plus 8. Okay? 5 times 4x is 20x plus 5 times 8 is 40. Is equal to 6 times 3x, so 18x, plus 6 times 8 is 18. Okay? Ngayon, eto ililipat mo lang dito. Tapos eto ililipat mo lang dito. So, 20x minus 18x is equal to 40 minus Ba't negative? Ba't magiging negative? Negative 40 plus 18? Ay, 6 times 8 is 48. Sorry. Kala ko 3. Ang pangit kasi ng sulat ko. So, magiging 48 minus 40. Ang pangit kasi ng sulat ko, guys, eh. So, 20x minus 18x is 2x is equal to 48 minus 40 is 8. Divide both sides by 2. Ang x natin ay magiging 4. Okay, what is b? Eto si b. So, yung 3, imumultiply natin siya by 4. So, magiging final answer natin is 12. Okay, thank you guys sa mga nanood. Dito nyo makukuha yung mga pictures. Okay, dito nyo makukuha lahat. Ano yan? Okay, dito nyo makukuha lahat. Screenshot nyo na guys. Mag-end live na ako. May tutor pa ako guys. Okay, thank you guys. Bukas ulit. Yes guys, mag-tutor muna ako guys ha. Bye-bye guys. Bye-bye. Guys, antayin nyo lang. Ipopost ko to mamaya. Thank you, Nora. Thank you, guys. Antayin nyo na lang sa blue up to, guys. Pipicturean ko lang, tapos ipopost ko na. GG's, guys. Thank you.